Hi guys! Welcome back. This time ang pag-uusapan naman natin ay yung tungkol sa immigration procedures. Natapos na tayo sa unang security screening sa may entrance gate. Tapos na din tayo sa travel tax. Nakapag-check-in na tayo ng bagahe at nakuha na natin yung ating boarding pass. Kaya papunta na tayo ngayon sa immigration. But before tayo pumunta sa immigration, para po sa mga hindi pa nakakaalam, pwede po kayo mag-request ng aisle seat or window seat sa check-in counter staff na kausap nyo. And just in case na masama ang pakiramdam nyo, pwede nyo sabihin sa staff na you are not feeling well, and kung pwede, ilagay kayo sa bandang unahan. Pagbibigyan naman po nila kayo basta't may available seat dun sa gusto nyong lugar. Basta't guys, kung sakaling magre-request kayo, right after na maibigay nyo sa kanya yung check-in baggage nyo, sabihan nyo siya agad habang di pa niya nagagawa yung boarding pass nyo. Sa boarding pass po nakasulat ang flight information nyo, including boarding gate and seat number. So ito po entrance gate na immigration, meron pong guard dyan. Kailangan po ipakita nyo sa kanya yung inyong boarding pass, otherwise hindi niya po kayo papapasukin, okay? Pagpasok nyo sa bandang right side, may makikita kayong table dyan kung saan nakalagay yung mga departure cards na kailangan nyong i-fill up. Ito naman po yung guide para sa pag-fill up ng departure card. Ayan po siya. And ito naman po yung actual na departure card. Ayan po siya. Ito naman po yung picture. Screenshot nyo na lang po para mas mabasa nyo kung ano yung nakasulat, and then i-take note nyo na lang po para by the time na kailangan nyo na mag-fill up, alam nyo na yung mga dapat nyong isulat. Ang comment ko lang dito sa bagong departure and arrival card, maliliit po yung sulat at halos dikit-dikit na compared dun sa last year na departure and arrival card. Kung malabo-labo ang mata nyo, maghanda na po kayo ng reading glasses. Meron pong arrival card sa bansang pupuntahan nyo, pero usually sa eroplano pa lang binibigay na yan para makapag-fill up na kayo, at para pagbaba nyo ng eroplano, diretso na kayo sa immigration. Ang klase po ng arrival card ay depende sa bansang pupuntahan ninyo, okay? Huwag niyo po kalimutan magdala ng ballpen dahil siksikan po yung mga taong nagfi-fill up. So mas mabuti kung meron kayong dalang ballpen. Ito namang feedback form na makikita nyo sa isang gilid na may katabing drop box sa loob ng immigration. Optional po ito. Hindi nyo po kailangan mag-fill up niyan kung wala naman kayong complaint, comments, or suggestions. Pagpasok niyo po sa immigration, tingin-tingin po kayo sa banda sa itaas dahil doon po nakasulat kung saan banda kayo dapat pumila. Iba po ang pila ng Philippine passport holder, OFW, at foreigners. I-ready nyo na po ang inyong passport, boarding pass, departure card, and kung sakaling resident kayo abroad, maaring hingan kayo ng ID. After malagyan ng stamp or matataka ng inyong passport, get ready na po kasi dadaan na po tayo sa final security screening. Dito na po nangyayari yung mga pagkumpiska ng mga bagay-bagay na nakalagay sa carry-on at personal bag nyo. Sa pagkaalam ko po, once na na-confiscate na yung item sa inyo, there is no way para makuha nyo pa siya. Kaya mag-goodbye na po kayo dun sa mga gamit na mako-confiscate sa inyo. Okay? So kung may dala naman kayong malalaking gadgets like laptop, kailangan ilabas nyo po siya sa bag nyo at ilagay sa isang tray. Any metal na nasa pocket nyo like coin, susi, pati na rin yung suot nyong belt na may metal, kailangan ilagay nyo rin siya sa isang tray. Pati yung shoes na suot nyo at jacket, tuhubarin nyo po yan at ilalagay sa isang tray, pati na rin po yung dala nyong personal bag, okay? Dadaan po ulit lahat yan sa final security screening ng bagahe at tayo naman dadaan ulit sa body scanner. So ito pong final security screening ang pinakahuling procedure sa immigration. And then pwede na po tayo pumunta sa ating boarding gate.
Hindi naman po mahirap hanapin ang boarding gate number, basta tingin-tingin lang din po tayo sa itaas dahil kadalasan nasa bandang itaas po ang mga arrows at signs. Sundan nyo lang po yung mga signs para hindi po kayo maligaw. Huwag din po kayo mahihiyang magtanong kung kinakailangan. So I hope guys, sana kahit papaano makatulong itong video ko lalo sa mga first time magta-travel ng international. Please give this a thumbs up, paki-share na rin po at syempre wag po kalimutang mag-subscribe. Thank you guys for watching. See you again. Bye!